Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na po yung Montero ni Ka Orlando, yung nagkaroon ng glitch, yung kanyang immobilizer. Sabi ko nga po, dun sa nakaraang vlog ko, pinagkakalas-kalas ko lang yung mga sakit nito, tapos tanggal, kabit, yung mga relays, tanggal, kabit, tapos in-start ko, okay na. Wala po akong ni-rewind na immobilizer. Kung napanood nyo po yung vlog ko kagabi, parehas na parehas po nito yung Montero na ipinakita ko kahapon. Ang sabi po nung mag-asawa, nasira daw po yung immobilizer noon at ipina-rewind daw po yun. Siningil daw po sila ng 7,500. Hindi na namin siya ma-start kasi hindi daw po nadidetect yun, yung susi Immobilizer namin. po yun eh. Oo. Sabi niya, parang i-rewind. Galing ni-rewind yung module, no? Oo. Di ba, Ale? Hayaan mo na yun, sa kanila na yun. Sa totoo lang, kapag immobilizer ang nagkaroon ng problema, sa programming pa lang nun. Kaya nga po sabi ko, pabayaan nyo na yan, sa kanila na lang yun. Kasi hindi naman talaga nagkaroon ng problema yung kanilang immobilizer. Ngayon, balik po tayo dito sa Montero ni Sir Orlando. Ito po ay nasiraan kasi ng alternator. Nababasa po ng langis. Ayan po, kitang-kita naman mga kapatid. Yung ipinalit ko po, surplus po, yung kinuha nating alternator, galing naman po kay Boss Marlon sa B-Series Auto Parts, diyan po sa Banawe. Saan ang gagaling? Yung langis po na ito. Yung pong kanyang turbo hose ay tumatagas yung langis. Kasi maluwag yung clamp nitong hose. Ito yung hose na to. Ayan o, sa turbo. Ayan. Tignan nyo po O kung ano mangyari sa kamay ko. Ayan po o. Basa ng langis itong portion na to. Pero ito, pinahigpitan ko na yung clamp na to para hindi ho mababasa ng langis itong kanyang alternator. Yun ang naging dahilan kung bakit nasira itong kanyang alternator. Kaya lang dahil sa nag-DIY po si Sir Orlando, itines niya ngayon natanggalin itong negative terminal. Ito po Ayan. Tinanggal niya nang umaandar yung makina, yung alternator, hindi na siya nag-charge. Kaya nung tinanggal niya itong terminal na to, namatay na yung engine. At doon na po nagkaroon ng problema lahat. No? Nagkaroon ng glitch yung kanyang immobilizer. Nung ibinalik niya ulit dito sa battery, ito po ang kanyang kwento, ayaw na pong magredondo. Kasi dapat, re-redondo pa yon kung okay pa naman ang battery mo. Pero talagang bagsak na rin yung battery. Tumawag siya ngayon ng ibang mekaniko, hindi na talaga gumagana yung starting niya. Hindi na nagre-redondo kahit malakas yung battery. At dahil nga po doon, ay napilitan na ngayon siyang makialam dito sa fuse box. Yan Mga kapatid, ito, ini-explain ko sa inyo para wag nyong gawin. Kasi baka mamaya gayahin nyo siya, nangyari sa inyo to, nababasa rin ng langis ang inyong alternator, nasira ang alternator, tapos bigla na lang namatay ang inyong engine, nagkaroon ng glitch ngayon, yung immobilizer niya, nagkagalaw siya ngayon na nagagalaw dito. Tama naman lahat, yung mga ipinaglalagay niya rito, kaso ang problema, mga kapatid, may problema na nga yung kanyang immobilizer. Kaya nung pinagtatanggal ko yung mga sakit, dito, ayan, binunot ko yan, lahat, pati doon sa may ilalim, nagtatanggal tayo ron, tapos ibinalik din natin, pati itong mga release na to, na mayroong koneksyon doon sa immobilizer, doon sa ECU, tapos ibinalik natin, ayun na, umi-start na. Kaya lang, nakailaw pa rin yung alternator kasi nga may problema to. So wag niyo pong gagawin yon mga kapatid na umaandar, para lang gusto nyo malaman kung okay pa ang alternator, tatanggalin nyo yung negative terminal, delikado po yun. Kasi unang-una, itong mga unit na to, pati yung kahapon, yung ni-rewind, ang immobilizer, makikita nyo yung issue Halimbawa, doon nga, yung windshield fluid, lumalabas talaga doon na low in fluid. Lumalabas naman doon sa gauge. Ngayon dito, lumabas din naman yung kanyang problema doon sa alternator, yung battery charging. Low talaga. Kaya hindi nyo na kailangan nakakalasin pa to para lang itest nyo kung gumagana ang inyong alternator. Things of the past na po yon. Sa mga modelong ganitong sasakyan, wag nyo pong gagawin yon. Delikado po yon para doon sa kanyang mga electronics. Ngayon, i-start po natin to, ipapakita po namin sa inyo na ito pong unit na ito ni Ka Orlando ay maayos na po. At ipapakita ko rin sa inyo yung gauge na wala na po yung ilaw ng battery indicator. Tara po. Dahil sa ito po ay push start, no? Ito yung susi. Kailangan lang nasa tabi ko at i-start na po natin ang engine. Ayan, okay na po siya. At dito po, wala na po yung battery indicator. Ayan, wala na pong lumalabas dyan.
Yung dati ko po kasing video nito, pagka-start ko pa lang, lumalabas na po yung battery indicator dito. So dito po, wala na pong lumalabas. Okay na po itong Montero ni Sir Orlando. Ayan. Inuulit ko mga kapatid, huwag nyo nang gagayahin yung ginawa ni Ka-Orly dito na nag-DIY siya ng maling pamamaraan, kaya nagkaroon siya ng maraming problema. Mabuti na lang, dito po dinala sa Autoruns, kaya po yung inaakala niyang magre-rewind ng immobilizer o kaya magpapalit ng immobilizer, hindi po mangyayari yun dito sa Autoruns. Tapat po tayo, parehas po tayo, para hindi rin naman tayo abutin ng kamalasan. Lagi nyo pong tatandaan yan, no? Sa mga mekaniko, sa mga batang mekaniko, mas lalong dadami ang mga magpapagawa sa inyo kasi mararamdaman ng mga may-ari ng sasakyan kung gaano kayo katapat sa inyong mga trabaho. Mga kapatid, ito na po yung Subaru na may problema sa aircon. Isinama ko po ito sa vlog ko nung nakaraan dahil nga po napakalaki ng nagastos po ng may-ari nito sa kasa at doon sa isang aircon shop na pinagpagawaan niya. Doon po sa kasa ay umubos na siya ng 150,000 kasi po pinalitan po itong kanyang compressor. Mechanical siya pero ito ay walang clutch na katulad ng mga lumang compressor na ginagamit natin. So ang nagpapagana sa kanya yung pinaka-electric na sa loob ng clutch nito. Ngayon mga kapatid, malaki talaga ang ginastos nito sa kasa kasi pinalitan lang condenser, pinalitan ng compressor, tapos marami pang cheche-bureche na programming. Siyempre, kasa Subaru yun, hindi siya ordinaryo. Doon pa lang sa compressor, napakamahal na. Ngayon, hindi pa rin po yun naging maayos. Hindi siya nag-work ng maayos. Kaya po, lumipat siya ngayon ng ibang shop at another 80,000 po ang nagastos niyan at marami pa raw mga pinaggagawa doon dahil nga siyempre Subaru, mahal ang gawa ng ibang mga shop dito, wala naman pong nangyari. Kaya po dinala sa amin dito sa Autoruns. Mga kapatid, inuulit ko po hindi na po talaga ako tumatanggap ng trabahong aircon. Kasi nga masyadong malaking issue, lalo na kung yung sa loob ang pag-uusapan. Babaan ng dashboard, bago mo maibaba ang dashboard, ang dami mo talagang gagawin. Ang daming pwedeng masira, ang daming pwedeng magasgas, ang daming pwedeng masira mga plastic. Kapag mga babaang dashboard ang pag-uusapan, minsan sa halip na kumita, lugi pa. Hindi naman kami malaking maningil. Si Subaru, okay lang yun. Kasa sila, pag may nasira sila, meron silang pamalit na pyesa. Kami wala. Kapag nasira namin, abono na naman si Autoruns. Kaya po hanggat maaari, pag mga problemang babaang dashboard ng mga aircon, lalo na't mga imported, hindi ako tumatanggap. Kaya lang, nakiusap po ng todo yung may-ari po nito nung isang araw, kaso ayaw naman niyang magpa-interview dahil nga po kilala niya na yung mga nandoon sa kasa, kilala rin niya yung pinagpagawaan niyang iba, kaso ang problema hindi nga nila nagawa. Yung mga simpleng trabaho na baka naman na lang nila, nakalimutan or hindi nila napansin yung problema talaga ng unit na to. Tingnan niyo mga kapatid, nagpalit lang ako nitong hose na to. Ayan ayan, bagong crimp yan. Itong hose, nire-crimp namin. Ito pa rin yung pyesa, pero yung hose nagpalit ako dahil tumatagas na po dito yung refrigerant saka yung oil dito. Kaya ito, bago na yung hose niyan. Tingnan nyo, iba yung label nito. Ayan, yung original na hose ng Subaru at iba rin yung label nito. So ito ay galing na po sa amin. Ngayon, yung talagang nakita ko ring issue dito ay ito po. Ito yung hindi po gumagana. Ito yung sa aircon talaga, sa condenser. Kahit irekta mo, hindi gumagana. Hindi po. Ilang beses nang nanggaling sa kasa, kalas, tanggal, ang daming pinalitang pyesa, tapos nagpagawa na rin sa ibang mga shops. Hindi pa rin nila malaman ng problema, 3 buwan lang. Nawawala na raw yung lamig. Kitang-kita naman, hindi umiikot itong fan ng condenser. Hindi talaga gumagana, nirekta na namin sa baterya, hindi pa rin gumagana. Ayan, yung motor. Yung kanyang auxiliary fan para sa aircon. Ang problema dito, walang mabili. Tumingin kami sa Subaru, tumingin kami sa Banawe, ng mga original na parts, mga brand new parts, walang mabili nito. So kanino tayo ngayon lalapit? Doon sa mga nagsa-surplus din na mga kakilala natin. At nagpapasalamat ako kay Sir Ariel Sonorio na tulungan tayo na makabili ng mga ganitong klaseng pyesa. Dito pa lang, pakinggan nyo.
Oh, hindi to nakita ni Subaru. Hindi rin nakita nung nakaraang shop na pinagpagawaan nila. Ito po talaga yung problema. Ngayon, nag-high pressure yung system, tumagas ngayon dito. Kasi luma na eh. Pag sinabing high pressure, de syempre, kayang-kaya niyang paputukin yung mga lumang hose eh. Nagkaroon ng tagas dito. Dahil dun sa high pressure, hindi ito gumagana. Pero ngayon, mga kapatid, napakalamig na po nung aircon nito. Oh, lamig na dito. Oh. Nababasa na nga po eh. Oh. Oh, ito yung low side. Oh. Oh, malamig na. Tapos gumagana na po yung blower. Ayun. Yan po yung blower na nasira. Na kapag yan ay nasira, mag-high pressure. Ngayon, malamig na rin po yung loob nito. Ayan. Ang sarap na ngayon sumakay dito sa Subaru. Parang gusto ko magkaroon nito kung may magbibigay. Ayan mga kapatid, gumagana na, malamig na, wala nang problema yung may-ari nito, natsambahan na naman ni Autorans yung trabaho. Yun yung mga simpleng trabaho na hindi po nakita nung dalawang aircon shop or sa Sakasa at doon sa isang aircon shop na pinuntahan. Sinuwerte lang po si Autorans at sinuwerte din po yung may-ari nito. Kung kayo po ang tatanungin ko mga kapatid, sa tingin nyo, magkano kaya sisingilin ni Autorans yung may-ari po nito? Nagpalit tayo ng hose, nag-crimp tayo, at naglagay tayo ng surplus na auxiliary fan, tapos nagkarga tayo ngayon ng refrigerant, magkano kaya sisingilin ni Autorans ang may-ari po nito? At kapag ka po nakuha na ng may-ari nito yon, malalaman nyo ngayon sa kanya kung magkano ang ibinayad niya po kay Autorans. Atoy, ikaw ay narito sa salang muntik ka nang mapabili ng sobrang dami ng pyesa. Grabe, dami oh. Oh. Shock absorber, front, shock mounting, lower arm assembly, axle boots, inner outer, valve cover gasket, VTEC O-ring, engine support, urig, spark plugs, transmission filter, transmission fluids, belt, axle grease, crankshaft oil seal, torque converter seal, drive shaft oil seal, transmission fluids, transmission filter. Grabe sir, ang dami nito. Ha? Sinulat ko talaga yan, sir, para makita mo. Ito yung gusto nilang ayusin sa iyo. Taga Marikina na naman yan. Oo. Atoy. Buti na lang nagawi ka rito sa Antipolo. Ayun nga po, may nakapagkwento sa akin ka asawa ng pinsang ko, taga-Australia. Napapanood ka pala sa YouTube. Oo. Ayun, hindi, pinuntahan ko. Kasi napanood ko minsan, isang beses lang yung may YouTube ako napanood siya. Pero nung isang umagang pumunta ka riyan hindi, medyo tanghali na yun Di ba, 11:30 ini-explain ko sa'yo yung panginginig ng makina. Wala naman ako makita doon sa scanner, di ba? Oo. Ang sabi mo, tuwing umaga. Ano nga ba yun, tuwing umaga? Yung umaga basta napahinga. Oo. Ganyan, napahinga. Meron na yan. Pag in-start mo, nagra-rattle talaga, nanginginig. Paiinitin, mga 45 minutes yan. Saka palang titino. Naku. Mga kapatid, naalala nyo ba yung ipinakita ko sa vlog kahapon? Ito yung mobilyo. Yung engine support ito, 2015 pa yata. Tama. Nandoon sa label niya, 2015. Talagang kumalas yung goma doon sa housing ng engine support. Ngayon, yung bracket nung sa engine, saka yung bracket ng engine support, nagdikit na. Nagdikit na ngayon, kaya yun yung naririnig mong maingay. Okay. Na parang bakal sa bakal. Oo. Siguro, yun ngayon yung sinasabi nitong shock absorber, shock mounting. Dahil papalitan, Grabe, engine support urig. Tayo nagpalit ngayon ako, nag-recommend ako palit lahat ng engine support. Oo. Paano kung halimbawa, ito ang pinalitan sa'yo, sir? 100 mahigit, kuya. 100 mahigit. Hindi ko nga kinuha sa'yo to kasi sabi ko, ayoko yan. Kasi nga, ang sabi niya, ting umaga, napeke nga kami. Kaya ang usapan namin ni sir, dalhin mo rito kinabukasan para matesting natin yung umaga. Di ba? Kasi titignan ko yung electronic coolant temperature sensor. Kasi yung electronic coolant temperature sensor, yung ECT, sa umaga yun nagkakaroon ng problema, yung kinuwento ko sa'yo. Pero hindi, nung kinalas na ni RJ, itong isang engine support na to talaga yung naging problema mo. Yun lang, saka yung leak dun sa head cover gasket. Ang dami nito, sir. Magkano 100 mahigit? 100 mahigit yan, kuya. Nako.
Sama labor, pati labor. Paano kaya Mapapayak ito? Paano pag napanood ng misis mo ngayon na wala palang 100,000 yung gastos? Matutuwa po. Matutuwa yun. Problemado na nga. Problemado na. Kaya ang importante, yung kasi meron akong ginawa kuya dati, Kuya Atoy, Honda Civic naman yun. Opo. Yun naman talagang nagkausap na kami nung may-ari, nung tatay, na ayusin. Mhm. Ngayon, para malaman mo kasi talaga yung sira, kakalasin mo muna. Mhm. Halimbawa ito, yung mga pinagsusulat niya na yan, kakalasin ko muna yan. Okay. Tapos isa-isa, makikita mo kung may problema. Mhm. Eh ang problema, nung nakalas na namin at nakita naming maraming sira, bumack out ngayon yung may-ari. No? At hindi na raw niya ipapagawa. Eh, kobo naman yun, ang dami mo nang kinalas. No? Ang dami pa nga nag-ano sa akin doon na negative kasi dapat daw bago ko kalasin, eh alam na muna ng may-ari. Mhm. Alam niya yun. Nag-usap pa kami nung tatay nun kasi yung tatay nun ang talagang magbabayad. Kaso bumack out ngayon yung anak. Pero nung nalaman ng tatay na ganun ang nangyari, pinatuloy din yung trabaho at tapos na yung kuya. Yung sayo naman, sa dami nito, kung ako lang eh malokong tao, papatulan ko yan. Dami oh. Oh. Di ba kasi galing na to sa iba eh. Eh kaso Oo. hindi eh. No? Pinakita natin kahapon, engine support lang. Sabi ko nga, yung mga sensor na nakakabit dito, tapos yung mga spark plugs na yan, wala namang pinalitang spark plugs or kung ano man, naayos na natin yung problema doon lang sa ating engine support. Pero palit tayo lahat ng bago. Oo. Okay, ipapakuha ko lang ngayon yung susi para matesting mo na to. At doon sa mga nanonood, mga kapatid, hindi sa lahat ng pagkakataon, yung sobrang dami ng papalitan sa inyo, eh yun na yung gagastusin nyo. Kailangan talaga makalas muna. Wala namang problemang magbayad kayo sa kalas eh. Mhm. E di kung hindi sira, ibalik ulit, okay lang yun na mag-labor kayo. Mas mahal ang pyesa. Halimbawa, ang labor sa pagtanggal ng shock absorber, estimate na lang, 1.5, yung dalawang shock absorber, tanggal at kabit. Eh magkano shock absorber? 4,000 isa, 4,500 isa, then 9,000 yung dalawa. Eh kung hindi naman sira, pinalitan ka. Sayang, di ba? Okay, mga kapatid, yan po ang aking bilin sa inyo ngayon. Sa susunod, pag magpapagawa kayo ng inyong mga sasakyan, yung mga pang-ilalim nyo, kung kinakailangan, bantayan nyo. Kaya po mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Si Kuya Atoy, taga Kaintarin, magkapit-bahay lang kami. Ako Baligorp, siya sa Greenland Subdivision. Nandun po yung kapitana namin, Kapitana Felix. Kumusta po kayo? Magandang hapon po sa inyong lahat.